Matagumpay na performance ng Bureau of Customs sa unang quarter ng taon, ating tatalakayin kasama si Attorney Vincent Philip Maronilla, Assistant Commissioner at tagapagsalita ng Bureau of Customs. Attorney Maronilla, magandang tanghali po. Si Chipo ito, kasama po si Nina Corpus. Magandang tanghali, ma'am, at magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa programa niyo. Okay, sir, una po sa lahat, congratulations po sa mga bumubuo ng Bureau of Customs sa magandang performance po nito sa unang quarter ng taon. Pero attorney, ano po ba yung naging significant accomplishment ng BOC para masabing matagumpay po ang unang quarter nito? Unang-una sa unang quarter po, nahigitan namin yung aming collection target na mahigit sa 8 bilyong piso. Nakakolekta po kami ng 219 billion pesos. Ito po ay 8 billion mahigit dun sa collection target namin para dun sa unang 3 buwan itong taon na to. Pangalawa po, 96% na po ng aming mga proseso ang aming na-digitalize. Ilan na lang po ang kinakailangan naming mga proseso na i-digitalize at karamihan po dito nakadepende na dun sa paghabol ng ibang mga ahensyang naka-interlink sa amin. Doon sa aming custom system. So tinutulungan na po namin ang mga ahensyang ito para ma-improve ang kanilang mga sistema para po matulungan din ang Bureau of Customs na maging fully digitalized. Marami din po kaming mga significant accomplishment pagdating sa collection, sa aming post-clearance audit, pati na rin po sa aming pagbebenta ng iba't ibang na-seize namin ng mga goods through our public auction. Bukod po doon yung anti-smuggling program po namin. Dito po sa unang 3 buwan pa lang nitong 2024, significant na rin po yung aming accomplishment. Marami pong huli at meron po kami mahigit kumulang na 18 billion pesos worth ng nahuling smuggled goods already dito sa 3 buwan pa lang ng taon. Sir, isa sa unang tagumpay ng Customs Bureau sa unang quarter ng taon ay ang implementasyon ng e-travel system. Sa inyong monitoring, gaano po ito kalaking tulong sa digitalization ng customs procedures? Bukod po sa malaking tulong sa digitalization ng customs procedures, ang tingin po namin dito malaking tulong din para sa ating mga biyahero, sa mga pasahero natin, ng mga kaubayan, na hindi na nila kailangan pang abalahin ng sarili nila na mag-fill up ng manual forms. Dahil fully digitalized po ito, kailangan lang nila may cellphone, may laptop, or may tablet, at pwede na po nilang fill upan to bago pa sila umalis sa kanilang bansa kung saan sila galing, o kaya dito sa atin kung dito man sila manggagaling. Pangalawa po, mas napoprofile ng Bureau of Customs yung mga pasahero in terms of our anti-smuggling and anti-money laundering programs. So, advance po namin nakukuha yung mga information na to. So, advance po natin na po profile at mas secure po ng Bureau of Customs ang ating mga borders. Okay, sir, ano po ba ang mga karagdagang automation projects ng Bureau of Customs na inyo pong prioridad sa ilalim ng digitalization measures na ito? Marami po, meron pa po kaming iilan na aming gustong ma-achieve, tulad po ng pagpapalawak namin sa mga online payment systems namin. Kumbaga po, tinatrabaho namin na yung ibang mga online payment platforms, bukod doon sa ibang accredited na ngayon, tulad ng Maya at Land Bank of the Philippines, ay ma-accredit pa ng Bureau of Customs para mas madali po sa transacting public. Bukod po sa e-travel, meron pa po kaming ibang improvements sa aming mga customs declaration systems para po ma-improve din yung aming serbisyo sa aming mga stakeholders. At the same time, mas mapadali po yung transaction sa Bureau of Customs. And sa revenue collection po na sinasabi niyong tumaas pa ng 8 billion pesos, ano po pa yung mga initiatives ninyo ng Bureau upang maisakatuparan at masustain itong mataas na koleksyon na ito? May mga projections po kaming ginagawa. Linggo-linggo po pinupulong ni Commissioner Bienvenido Rubio ang kanyang buong team mula sa kanyang mga deputy commissioners hanggang sa ating mga district collectors. At buong linggo po, yung nagyari po sa buong linggong nakaraan, ina-analyze po yan, tinitingnan ng mga trends, binabantayan po na maigi ang mga values na dinideclare ng ating mga importers. At tinitingnan po kung saan pwede mga areas tayo pwede mag-improve at kung ano yung kailangan natin i-maintain
para maging consistent po yan. No? Bukod po doon, may mga ilang projections din po kami na ginagawa na maaring makaapekto, no, sa aming collection, sa mga mangyayari sa ating ekonomiya sa mga susunod na buwan. No? So part na po ito ng pagpaplano ginagawa namin. Kung makikita po namin na may mga pangyayari na maaring makaapekto dito, agad-agad po si Commissioner Rubio, katuwang ang kanyang team, ay gumagawa po ng plano, no, ng mga backup plans at ng mga alternative plans, no, para tingnan kung saan pwedeng hugutin yung mawawalang collection sa amin because of some economic incident na hindi natin po first yet hindi natin may iwasan. So ganun po yung ginagawa natin. No? May gauge po tayo na tinitingnan at the same time tinututukan po talaga. Through our digital platforms, available po yan sa lahat ng mga district collectors, pati kay Commissioner Rubio, nakikita po yan on a daily basis. Namomonitor po yan, and on a weekly basis naman, pinupulong niya yung mga top executives ng Bureau para tingnan at tutukan itong effort namin towards collection. Okay, sir, gaano po kalaking tulong naman ang pagtataguyod ninyo ng Customs Industry Consultative and Advisory Council para po sa mga concerns ng business sector sa bansa? Napakalaking tulong po nito. No? Tulad po ng ipinangako ni Commissioner Rubio nung siya umupo bilang Commissioner ng Customs, magiging transparent po ang Bureau of Customs. At isa po sa paraan na kanyang ginawa ay yung pagtatayo nga nitong consultative group, advisory group na to, no, ng Bureau of Customs, no, together with our stakeholders, no, representative from our different stakeholders. Ang nangyari po dito, lahat po ng policy na ipapatupad ng Bureau of Customs, mga plano po namin, at pati na rin po mga feedback na kinakailangan, dumadaan po dito sa Consultative Advisory Council na to, no, so that our stakeholders are actively taking part sa pagka-craft po ng policy na makaka-apekto sa kanila in the long run. At the same time, kami naman po sa Bureau of Customs at si Commissioner Rubio, makikita niya kagad kung ano yung magiging epekto nito sa aming mga stakeholders na maaaring hindi namin nakikita. No? Through that, pag in-implement po namin ng isang polisiya o isang programa, hindi na po maninibago yung aming mga stakeholders because mas supportive na sila at the same time, pag na-formulate namin to, makikater namin yung mga specific po na pangangailangan ng aming mga stakeholders. Attorney, maaari niyo po ba kaming bigyan ng detalye sa inyong collaborative efforts with the National Telecommunications Commission para bigyang seguridad ang mga balikbayan boxes ng ating mga OFWs? Yes, ma'am. No? We were coordinating with the National Telecommunications Commission together with the Department of Trade and Industry, no, para po i-inform ang ating mga kababayan, no, dito sa proseso ng balikbayan boxes. Alam niyo po, kadalasan po ng nagiging problema dito are issues on information. Ibig sabihin po, hindi alam ng ating mga kababayan kung ano yung mga requirements na kinakailangan pag magpapadala sila dito. At the same time po, no, pagdating naman sa balikbayan boxes, meron kasi tayong mga consolidators at deconsolidators, yung mga pinagpapadala nila, na may mga reputation na po sa atin. Kumbaga parang may mga gantang record na sa Bureau of Customs at the Department of Trade and Industry. Nino-note po natin yan para makatulong sa ating mga kababayan na baka pwedeng tingnan itong mga consolidators at deconsolidators na to. Ngayon, kung gusto naman nila maghanap ng iba dahil mas mura, magkakaroon din po ng information drive, no? Ang Bureau of Customs, DTI at ang NTC para po malaman nila, no, ano ba talaga yung mga criteria dapat tinitingnan nila at hindi lang dahil sa mura yung presyo. Kasi in the long run, ang nagiging problema po natin sa ating mga balikbayan boxes is that magtitipid po minsan, naintindihan natin mga kababayan, no? Talagang kailangan nilang sulitin yung kanilang pera dahil sa pinaghirapan nila yun doon. Pupunta sila sa mas murang consolidator kung saan sila. Doon sila magpapadala at itong consolidator na to, without the necessary reputations and track records, hindi po maasikaso yung kanila mga shipment pagdating dito. Kaya na-abandon na po. So pag na-abandon na po dito, namang problema yung ating mga kababayan kung paano kunin yung kanilang mga balikbayan boxes. Gusto po natin iwasan through an extensive information drive together with the National Telecommunications Commission and the Department of Trade and Industry. Okay, Attorney, hingi na din kami po ng update sa pagsugpo po ninyo sa mga smugglers sa bansa. Ano po ba ang napagtagumpayan ninyo laban dito sa unang quarter pa lamang ng taon? Sunod-sunod naman po yung aming mga apprehensions. No? Sinabi ko nga po na may 18 billion pesos po, no, ang worth ng mga smuggled goods ang na-apprehend na
ng Bureau of Customs through our intelligence and enforcement groups. Sa pangunguna pa rin po yan ng ating Commissioner ni Commissioner Benvenito Rubio. Ang ilan po sa mga aming nahuli ay mga kontrabando na merong pag-violate sa intellectual property rights, which very detrimental po sa ating mga investors at sa mga negosyo, mga lehitimong negosyo dito sa ating bansa. Agricultural goods na smuggled po. Alam naman po natin na patuloy pong pagpoprotekta namin dito at mahigpit na aming pagpapatupad ng kautusan ng ating Pangulo na bantayan ang mga pagpasok ng smuggled agricultural goods. Then ang laki po na nagiging epekto nito sa ating mga local farmers at mga kababayang magsasaka. Meron din po kaming malaking apprehension pagdating sa illegal drugs. And recently, meron po kaming na-apprehend lang sa Ninoy Aquino International Airport, 200 million worth of methamphetamine hydrochloride or shabu na pinalusot nilagay sa mga mufflers. Bukod po yan doon sa iba pang mga items na nahuli namin sa airports at sa ibang mga seaports natin na mga illegal na droga na aming na-apprehend. Na record high din po ang mga values. Attorney, kumusta naman po yung mga development programs ninyo para naman sa welfare and development ng mga personnel dyan po sa BOC? Sunod-sunod po yung programa natin dyan sa aming mga personnel. Sunod-sunod po ang madalas po ang recognition na ibinibigay ng ating Commissioner of Customs sa aming mga personnel on a weekly basis. Yung incentives po na itong first quarter po na ibigay na po namin, yung incentive na karapat-dapat na matanggap ng ating mga empleyado dun sa kanilang surplus collection noong 2018. At tuloy-tuloy po itong ilalaban ni Commissioner Rubio. Yung mga surplus years, yung mga years po na may surplus collection kami na nasa ayon sa batas, meron kaming dapat ang mga empleyado na may matanggap na kaukulang reward dahil sa effort na yon. Tuloy-tuloy po ang effort na gagawin ni Commissioner Rubio para po maibigay ito sa aming mga empleyado, para po ma-appreciate yung kanilang welfare. At the same time, masabihan po sila na pag ginawa nila yung trabaho nila ng tama at maayos ang pagsisilbi sa bayan, may reward naman po yan na matatanggap. Hindi natin kailangan pumasok at gumawa ng kahit anong mga corrupt na practices. Okay, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan, Attorney. Salamat po sa ating mga kababayan po. On behalf po ni Commissioner Benvenito Rubio, ang inyong Commissioner of Customs, nais pong ipahatid sa inyo ng inyong Bureau of Customs. Patuloy po kaming magtatrabaho at magsusumikap para po tulungan ng ating bayan in terms po sa pangongolekta ng aming mga targets para po matagdagan ang pagpupondo ng ating bayan sa mga mahalagang serbisyo na kailangan nila iparating sa inyo. Tuloy-tuloy din po aming mga programa para paayusin, padaliin at mas i-modernize po ang aming mga serbisyo na mas madalas pong ginagamit ng ating mga ordinaryong mga kababayan. Yung aming mga proseso po, pinapadali din po namin at inaayos na namin para mas madali din po ang pag-transact ng ating mga stakeholders sa Bureau of Customs. Tuloy-tuloy po ito at makakaasa po kayo na every year, i-improve po ng Bureau of Customs ang kanilang mga proseso. Inimit po namin ang mga targets namin para matulungan po ang ating bayan at pagbubutihin po namin lalo ang aming serbisyo sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Vincent Philip Maronilla, Assistant Commissioner at tagapagsalita ng Bureau of Customs.